Ngayong araw ay explain ko sa inyo bakit nga ba napaka-controversial ng Neko. So bago ko sagutin yung update na yan, pag-usapan muna natin saan nagsimula ang lahat. Okay, nagsimula ito sa Aishi Tokyo. Comment down below kung nakita nyo sila before na gumawa ng content na nakikipag-agawan nung nilaunch ang Aishi Tokyo. During that time, distributor po nila ako ng kanilang brand, The Rejuvenating brand. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa kanila, bakit gusto nilang magbenta ng mga food supplement, but to give you a brief background, si Miss Ayang po ay hindi parang sumulpot na kabute sa industriya ng supplements. 2018 pa lang po, nagbibenta na po ako ng iba't ibang klase ng food supplement. Kaya year 2021 nung nadesisyonan ko na i-launch na po ang Aishi Tokyo for the Philippine market. One day, in-approach po nila ako. Sila po yung lumapit sa akin. Sabi po nila, pangarap din nila magkaroon ng food supplement. For me, as a brand owner na hindi hinahangad sumikat dahil social media is not my thing kasi sobrang prank ako. And entertain ko yung kanilang inquiry. Baka pwede daw tulungan ko sila. Take note during that time, sa Rejuve po sila nakikigulo. Doon po nila sinimulan yung kanilang business. But ako, 2018 pa lang, nagbi-business na ako. Ako naman eto, nadala sa tiwala. Kasi akala ko mabait dahil yun nga, sa mga vlogs nila sobrang babait nila. Hindi ko nakita yung red flag. Kasi ang sabi nila, ate mag-create ka lang ng food supplement na hindi kailangan patayin yung Aishi Tokyo. Food supplement lang, just enough lang na meron po kaming mabenta. Boom, poof, ginawa ko ang food supplement. So, ang siste, gagawa ako ng food supplement, ipapangalan sa brand nila, pero mag-e-enter kami into a contract na akin pa rin yun. Before ko sila ipakilala sa manufacturer. Kasi sabi ko, kapag binakilala ko na kayo sa manufacturer na partners ko, bread and butter ko yun. Kailangan may mapala ako. So, sabi nila, sige ate, gawa po tayo contract. Okay, gawa kami contract, banding kami, punta dito, punta dyan. Kahit si Louie nawili din kasi akala nga niya totoo sila. Then one day, nagulat na lang ako, bigla na lang hindi na sila sumasagot. Yun pala, nag-direct na sila sa mga manufacturers. Good thing hindi inalaw ng manufacturer and ina-update nila ako. What they're trying to do is to cut me off. Wala pong nakaso sa akin na kahit na anong fraud, only cyber libel. Kung niloko kayo talaga, hindi daw ako nag-remit sa mga manufacturer. Bakit walang nakaso sa akin? Sa totoo lang, wala na akong balak bawiin pa ang product, ang brand, dahil hindi naman nila ito na market ng maayos. Nagbayad ng mga influencers para bumenta. Pero yung purpose ng product nawala. That's why, nag-file ako ng trademark for the brand, and then magpa-file din tayo ng breach of contract dahil tapos na ito. Since inantay ko talaga, in good faith, tinapos ko yung contract. But still, breach ang contract. So, may legal actions dito. So, anong ilo-look forward ninyo? The new version by Miss Ayang. Hindi na masakit sa ulo, affordable. And of course, a product that's from my brain and from my heart. Which is ever since, ganun naman talaga ginagawa natin sa product natin. Galing sa utak natin. Affordable, effective, organic. So, see you soon! Yan lang. And idagdag ko rin pala. Tuwang-tuwa ako kasi ngayon naglalabasan na talaga lahat. Yung mga update na first time makapunta sa Japan after 2 years. 'Di ba? Indication talaga yon na sinong nagtrabaho para sa kanila. Merong taong nagtrabaho para sa kanila. And yes, it's true, you're seeing a food supplement that's 550 pesos made in Japan. Same manufacturer, while Aishi Tokyo is 400 pesos lamang po. And to clear, wala po akong bad blood sa manufacturer. We're in good terms. Happy po ako. Kaya mag-aabang na lang po sa mga susunod na buwan sa ilo-launch natin na series. The original series, lahat ng idea ni Miss Ayang, formulation, conceptualization, layout, cute packagings. Brought to you by Ayang. Ang haba ng video na to kasi I just felt like I wanna say thank you sa lahat ng nagmahal, nagsuporta sa akin. Ang pinaglalaban lang naman natin dito ay credibility because at the end of the day, my business is about integrity, credibility, and honesty. Dahil hindi ko kayo pinagkakakitaan nang wala kayong napapala.
See you sa 66.